See yourself growing old with him? Growing old kasi? Oo naman. Oo naman. Partner, saan ako mas magaling? Magpatawa o magpaiyak? Magpaiyak! Magpaiyak! You not seeing yourself getting married with Kim? Not yet. Feeling kong bata ko pa eh. Bata ko pa para doon. I don't see myself getting married soon. Nilalaro ko na lang. Bakit ito nangyari sa akin? Ano ba? Sino ba? Meron tayong kasabihang kahit anong haba ng prosesyon, siguradong sa simbahan pa din yan magtutuloy. Pero hindi iyan ang nangyari sa relasyong Kim Chiu at Sian Lim. Kasi mga kachika, after ng 12 years of relationship, napunta lang ito sa wala. Taong 2011 nang first time na maging magka-love team si Kim Chiu at si Sian Lim sa isang romance comedy teleserye sa ABS-CBN na pinamagatang My Binondo Girl. At dahil nga nagustuhan ng mga fans yung tambalang kimchi, nasundan kaagad yan ng isa pang teleserye na pinamagatan namang Inakapatid Anak. Panaginip lang to. Mawawala ka ulit sa akin. Liam, hindi na ako mawawala sa'yo. Sa panibagong serye na pinagsamahan nila mga kachika, masasabi natin na diyan na sila nagkadevelopan. Kasi mga kachika, sa kaparehong taon nagkaroon ng interview si Kimi at inamin niya doon na meron na ngang nanliligaw sa kanya. Pero ayaw niya daw madaliin. Gusto niya dahan-dahan lang daw itong pumasok sa kanyang buhay. Sumunod na taon mga kachika, July 7, 2013, nagkaroon ng interview si Kim Chiu at si Sian Lim kay Kris Aquino. At dito na nga sila opisyal na umamin mga kachika na silang dalawa ay nagdi-date. Wala pa silang inamin dito mga kachika na sila na ba talaga or meron na bang label yung kanilang relationship. What's the status of the relationship now? Right now, when people ask us, I always say it's unfair to even put a label on it. Nandito kami para sa isa't isa. At kung... And obviously exclusive. Sinasabi ko sa kanya, marami nagmamahal sa kanya, including na rin ako. Kung marami nga nagmamahal sa kanya, ikaw na ba yung nangunguna doon? Ay, hindi ko naman alam kung ano siya kamahal ng mga... Si Kimi, ready ka na ba? Ako kasi ngayon, ate, ina-enjoy ko muna. Parang gusto ko muna siyang, kung siya talaga, gusto ko makilala niya yung family ko. Maraming mga netizens na mga kachika yung nakapuna sa kanila na talagang meron na silang relasyon that time. Actually mga kachika, yung mga sagot nga nila dyan, para na talaga silang magjowa. Isipin nyo may sinabi dyan si Kimi na kung si Shia na talaga, gusto niya daw ipakilala ito sa kanyang pamilya. At sa kaparehong taon na yan mga kachika, dahil nga patok na patok sa mga tao yung love team nila, binigyan kaagad sila ng isang big screen project ng ABS-CBN kung saan nagsama si Kim Chiu at si Sian Lim sa pelikulang Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo. At sa totoo lang mga kachika, nung mga time na yan, talagang curious na yung kanilang mga fans kung silang dalawa ba talaga ay meron ng relasyon. Pero wala pang pag-amin na ginagawa that time si Kim Chiu at si Sian Lim. Kasi nga mga kachika, sobrang sweet nila in public Lagi silang magkasama, ang dami na nilang mga pictures na nagsisirculate online kung saan makikita na namamasyal na sila sa iba't ibang lugar nang silang dalawa lang. At taong 2015 nga mga kachika, nang inirelease yung isa pang pelikula na pinagsamahan nila na pinamagatang Bride for Rent. Lala ka ng lalo, wala naman dito si Lala. Ay ano? Is there a problem? Ready ka na ba sa pinakamalaking role na babago sa buhay mo? Hanggang salita ka lang pala Dahil nga mahal na ng mga tao mga kachika yung tambalang kimchi, yung pelikula na yan ay kumita ng 326 million pesos. Ganyan kalakas yung tambalang Kim Chiu at Sian Lim way back 2015 mga kachika. Ang dami nilang mga endorsement, ang dami nilang mga fans club, wala na halos taong hindi nakakakilala sa kanila. Hanggang sa nung August 12, 2015, naimbitahan sila ni Kris Aquino para sa isang interview. At dito mga kachika, natanong si Kim Chiu kung si Sian Lim na ba ang nakikita niyang makakasama niya hanggang sa pagtanda.
At mga kachika, sinasabi ko sa inyo, walang kaduda-dudang sumagot dyan si Kimi ng oo, si Sian Lim na yun. Kaya kung iisipin nyo mabuti, ang ibig sabihin ng gusto mong makasama sa pagtanda, ibig sabihin siya na din yung gusto mong mapangasawa. Kaya mga kachika, way back 2015, masasabi natin na siguradong sigurado na si Kim Chiu na si Sian Lim na yung gusto niyang mapangasawa. Can you see yourself growing old with him? Ay, grabe. Si, growing old kay Si? Oo naman. Oo naman. Kasi nagkakasundo naman kami kahit may mga bagay na magka-opposite kami. Di ba na? Tama. Samantalang nung si Sian Lim naman, yung tinanong ni Chris Aquino kung ano ang gusto niyang imensahe kay Kim Chiu, ang sinabi lang ni Sian Lim andito lang ako palagi para sa'yo at your happiness means everything to me. My message for Kim is just always remember na nandito lang ako para sa'yo and your happiness means everything to me. Marami yung mga nag-e-expect dyan na mas better naman yung sasabihin ni Sian Lim. Kung baga sabi nung mga fans nila that time, bakit hindi sinabi ni Sian Lim na ikaw din yung gusto kong makasama hanggang sa pagtanda, Kimi? Kaya naman pwede niya rin sabihin na ikaw na yung gusto kong maging asawa, something like that mga kachika. That time parang nagkaroon na ng red flag Nakakita na ng senyales yung mga tao na parang hindi seryoso si Sian Lim kay Kimi. Kasi dun nga sa sinabi daw ni Sian na yan, parang kaibigan lang niya yung sinasabihan niya ng mga salitang iyan. Noong mga panahon na yan mga kachika, wala pa ring pag-amin na ginawa si Kim Chiu at si Sian Lim sa kanilang relasyon. Ayon nga mismo kay Kim Chiu sa isang interview, hindi naman na kailangan ng label. Basta daw sila ay masaya at komportable sa isa't isa, okay na daw sa kanila yon. At March 2, 2016 mga kachika, naimbitahan ulit sila sa isang interview kay Boy Abunda naman, kung saan nabigyan sila mga kachika ng pagkakataon at tanungin ng isa't isa sa segment na Fast Talk. And mga chika, sa interview sobrang okay naman sila, happy sila, nagtatawanan, nagkukulitan. Pero meron na namang napansin yung mga fans sa isang tanong na ginawa dyan ni Sian Lim kay Kim Chiu. Ang tanong kasi dyan, saan ako mas magaling? Magpatawa or magpaiyak? Wala nang any specific details mga kachika. Hindi niya sinabi kung tungkol ba sa pelikula lang yan or sa totoong buhay. Basta yung simpleng tanong na yun, saan ako mas magaling? Magpatawa o magpaiyak? Kailan ka huling nainis sa akin? Ngayon lang. Ang ugali na dapat kong ibahin. Naku, ayusin mo. Ugali? Baka magalit ka sa akin. Yung ayaw niya magpa-teach. Okay. Saan ako mas magaling? Magpatawa o magpaiyak? Alam mo, boss, husay mo na si... Magpaiyak! Okay, go. Ngayon mga kachika, sinagot niya ni Kim Chiu. Unang sagot ni Kim Chiu, both daw, pareho. Pero mga kachika, sinigundahan niya kaagad yan nang mas magaling daw si Sian Lim na magpaiyak. Ngayon syempre mga kachika, medyo red flag yan Ibig sabihin, meron na naman bang senyales na si Sian Lim mas madalas na napapaiyak si Kim Chiu kaysa mapatawa. Ayun kasi yan mga kachika sa mga fans nila that time. Masyado daw kasing broad yung sagot ni Kimi. Hindi sinabi ni Kimi kung magaling ka lang ba sa pelikula na magpatawa, magpaiyak. Pwede din daw kasi na tinutukoy dyan ni Kimi yung sa totoong buhay na mas madalas nga daw siyang napapaiyak nito kesa napapatawa. Ayun, inulan na naman ng maraming tanong yung relasyon nila dyan. Kumbaga, solid pa rin sila sa mata ng tao, sobrang sweet pa rin ng kimchi. Pero meron ng mga nagdududay, meron ng mga nakakaamoy. Meron ba silang problema? Meron ba silang pinag-aawayan? At nasagot nga yung tanong ng mga fans na yan nung sumunod na taon mga kachika, July 2017 sa isang interview sa PEP. Dahil kumakalat na nga yung chismis na merong issue yung relasyon ni Kim Chiu at ni Sian Lim, direkta nang tinanong ng isang reporter si Sian kung totoo ba ang chismis na silang dalawa ay break na ni Kim Chiu. But are you aware of the rumors na wala na kayo daw ni Kim? Well, rumors are rumors, diba? I mean, it's, kung ano man siya, then let it be. But how do you feel na gano'n na nga? Kasi although wala pa talagang umaamin sa inyo, then all of a sudden ngayon, hiwalay na Kim at Sian. I don't really have anything to say kasi
don't really entertain those kind of vibes. So to clear this issue, ano talaga ang status nyo ngayon? I don't know. It's still the same. It's not Ngayon mga kachika, nung tinitignan ko yung sagot dyan ni Sian Lim, parang wala siya sa sarili. Para siyang lutang eh. Alam niyo yung sagot niya, kung yun daw yung pinaniniwalaan ng mga tao, then let it be. Parang alam yun, ayaw niyang ipagtanggol yung relasyon nila. At okay lang kung isipin ng mga tao na silang dalawa ay break na ni Kimi. So despite of still being together sa mga pelikula, sa mga serye, kini-question na ng mga tao kung ano ba talaga ang nangyayari sa Kimchi. At sa kaparehong taon din na yan mga kachika, na-spot interview ni Tito Boy Abunda si Kim Chiu. At talaga namang nayanig ito sa kanyang itinanong. Ang tanong kasi na yan ni Tito Boy, kung officially na ba silang together ni Sian Lim at kung si Sian na ba ang nakikita niya as the one. Ngayon mga kachika, ang sagot ni Kimi dyan, inamin niya na talagang sila na ni Sian Lim. Pero doon sa pangalawang tanong, kung si Sian na ba ang nakikita niya as the one, pinagot yan ni Kimi mga kachika, hindi ko alam Tito Boy, wala sa isip ko yan ngayon. A couple of months ago, dumalaw dito si Kimi. And then I asked her, mapangahas po ang aking tanong. Sabi ko, is she the one? Ito po ang kasagutan ni Kim. Panoorin. Is she the one? Is she the one? Grabe. Hindi ko pa alam dito, Boy. Hindi ko pa alam. Wala pa. Pero Kim, siyempre at 28, may mga pagmumuni-muni ka na di ba? Yun ang daming nagulat dyan sa sinabi ni Kimi. Kasi doon sa interview niya way back 2015, sigurado na siyang si Sian Lim yung gusto niyang makasama sa pagtanda. Can you see yourself growing old with him? Ay, grabe. Sisi, oo naman. Oo naman. Bakit biglang nagbago? Bakit biglang hindi na sigurado si Kimi? At nung si Sian Lim naman mga kachika, yung na-solo interview ni Tito Boy Abunda at natanong nung kaparehong tanong din na itinanong niya kay Kim, ang daming pinagsasabi ni Sian Lim. Halos pinaikot-ikot niya na si Tito Boy sa sandamukal ng mga pinagsasagot niya. Pero hindi niya sinabi doon na si Kim na yung nakikita niya as the one. Is Kim the one? Alam mo, Tito Boy, there is no denying. Kasi kami, I think na para siyang tattoo when you say, you're just putting so much pressure on yourself when you're saying na ito kasi ang mangyayari. Right. Hindi naman ito yung parang type of relationship na tingnan lang natin tapos maybe, of course we want, di ba? We want. Of course. But we don't want to put any pressure, di ba? Ayaw naming umamin while magkatrabaho kami. Parang I don't want people thinking na parang, kasi gusto lang nila i-promote yung team up nila Kaya nung mga taon na yun mga kachika, 2017, ang dami ng bulungan na wala na talaga siguro ang kimchi. For publicity na lang yan yung ginagawa nilang pagsasama. Pero mga kachika, nasundan pa yung kanilang mga pelikula. Ang dami pang mga dumating na projects at napatunayan naman nila na tila naayos pa nila yung kanilang relasyon. Kasi ang daming mga pictures sa Instagrams na talaga namang lumalabas sila ng magkasama, sweet sila together. Hanggang nung taong 2020 nga mga kachika, sobrang bihira na din kasi silang ma-interview ng magkasama. Siguro'y dala na rin ng COVID-19 pandemic. Hindi na rin masyadong nakakakita ang kanilang mga fans ng mga larawan na sila ay namamasyal sa kanilang mga social media accounts. Loving someone, it's like we give our all, no matter hindi niya nakikita, pero it's not all in physical attraction, but more on siguro the feelings inside or yung kung ano yung ugali ng isang tao. For Kim is Ana, kung gaano, how much he fought for the love and what's at stake doon sa pagmamahal na yon. So I think that's yun yung pinaka-take home. Pero mga kachika, ang pinakamalalang nangyari sa kanilang dalawa nung taon na yan yung kontrobersyal na sagot ni Sian Lim sa tanong sa kanya ni Tito Boy kung siya ba ay ready nang mag-asawa. Diyan nga sa interview na yan mga kachika, ang daming napailing, ang daming nadismaya sa sinagot ni Sian Lim. Kumbaga, ang tagal-tagal na nila ni Kimi nung mga time na yan. Pero bakit ganyan pa rin yung sinagot niya? Ang ibig sabihin ba niyan mga kachika, wala pa siyang kabalak-balak kay Kimi kahit konti lang na pakasalan or makasama ito sa habang buhay. To that quote about you not seeing yourself getting married with
Kim? Not yet. I mean, Not yet, yes. I feel like, to be completely honest, parang feeling kong bata ko pa yun. Bata ko pa para doon. You know, iklaro natin ito. Kasi the first time I heard about it, Sian is not saying, I'm not gonna marry Kim. Not yet. Thank you. No, not Sumunod na taon mga kachika, 2021, nagulat ang lahat sa biglang paglipat ni Sian Lim sa Kapuso Network. Diba kumbaga out of nowhere bigla itong nag-over the bakod from Kapamilya to Kapuso. Tulad na lang ng bagong Kapuso leading man na ito. Welcome to the Kapuso Network, Sian Lim. Hi, Sian! What's up everyone sa lahat ng nanonood? Siyempre, ang unang itatanong ng mga Kimchi fans, paano na si Kimi? Bakit mo iniwan si Kim Chiu mag-isa sa ABS-CBN? Simula nga niyan mga kachika, parang nabarag na yung Kimchi Love Team. Baga hindi na sila nagkakaroon ng project na magkasama. Kasi syempre magkaiba na sila ng network Oo, sa mata ng publiko sila pa rin. Kumbaga nagpo-post pa rin sila nung kanilang mga getaway, yung mga out of towns nila. Pero mga kachika, wala na yung spark Kumbaga halos 50% ng mga fans nila halos hindi na sila sinusubaybayan dahil nga hindi na sila magkasama sa ABS-CBN. Sumunod na taon nga mga kachika, 2022, nabigyan silang dalawa ng isang comeback movie na pinamagatang Always. Wala si Tang, nagbakasyon. Kanina pa ako salita dito Sana nakikita ko yung mga ginagawa mo. At sana, nakikita kita. Ito ka lang ha. Oo naman. See you? See you. Ano nangyari sa akin? Bakit ang lahat? Bakit ito nangyari sa atin? Ano ba? Sino ba? Pero mga kachika, sa totoo lang etong mga taon na to, halos wala ng fans yung Kimchi. Kumbaga patay na halos yung mga fans nila. Lalo na nung in-interview si Sian Lim kung ano ba talaga ang balak niya kay Kimi. Ano yung pangarap niya sa kanilang relasyon? May balak ba siyang pakasalan si Kim? I don't see myself getting married soon. Well aware sa mga nagtatanong that who really wants to know kailan nga ba ang araw na yon. And ako nilalaro ko na lang hindi ko lang akong masagot sa kanila, nilalaro ko na lang talaga yung sagot ko. Sometimes I say siguro mga 60 years old. At nung taong 2023 lamang mga kachika, naglabasan na nga halos lahat ng ebidensya na si Kim Chiu at si Sian Lim ay tapos na. Kasi mga kachika, wala na halos nakakakita sa kanilang dalawa na sila ay magkasama. Sa lahat ng interview, kapag tinatanong yung relasyon nila, wala na silang isinasagot or iniiwasan na nila yung tanong. Nakukuhan ka sa Lilin, ano yung interview ever? Wag na muna! Wag na muna ang interview! Sabi nga nung mga loyal Kimchi fans dyan, oras na lang ang iniintay nila sa pag-amin ni Kim Chiu at ni Sian Lim na ang relasyon nila ay tapos na. At hindi nga sila nagkamali mga kachika kasi nung December lang sa kaparehong taon, inamin na ni Kim Chiu at ni Sian Lim na silang dalawa ay tapos na. Matapos nga nilang aminin sa publiko yung paghihiwalay nila, kumalat ang bulong-bulungan na 2 years bago nila i-announce yan sa publiko mga kachika. Meron ng iba si Sian Lim, pero tatalakayin ko yan mga kachika sa separate video natin. Mga kachika, kung babalikan natin yung mga pinagdaanan ng relasyong Kim Chiu at Sian Lim, masasabi natin na sa simula pa lang ang dami ng senyales na talagang hindi sila ang magkakatuluyan. Hindi sigurado si Sian Lim kung si Kim Chiu na ba talaga ang gusto niyang makasama habang buhay. Wala siyang kaplano-plano, wala siyang iniisip. Basta sa kanya, okay na daw na silang dalawa ay magkarelasyon. Nasiyan lang naman natin dito yung kanyang mga galawan at sinagot sa kanilang mga interviews. At dito nga mapapatunayan natin na kahit dati pa si Sian Lim ay wala talagang mindset ng lifetime commitment na makasama si Kim Chiu.